Welcome to Q Republic. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. ASEN closed today at 6.20. Meron po tayong trades na more than 2,900 and yung net foreign po natin hindi pa po generated as of the moment. So yung previous closing price po natin sa kanya yesterday was 6.23. Bumaba po tayo ng 0.48% sa kanya. So far, kahapon naman po yung ating fourth trading day na meron po support coming from the foreign investors. So maganda naman po yung pinapakitang support ng ating foreigners or mga foreign investors dito sa atin para kay ASEN. Dito po sa chart ni ASEN, meron pa rin po tayong resistance around 6.43 and then support around 6.08. So from November 23 hanggang ngayon December 3 is nandito pa rin po tayo sa ating support area na 6.08 or nandito pa rin po tayo sa range between 6.08 to 6.43. And kung mapapansin po natin, lumiliit po yung ating mga volume. So nagkakaroon po tayo ng consolidation dito. And I think we are heading down, consolidation going down. And I think magkakaroon tayo ng swing low dito kay ASEN touching the moving average 9 or even breaking it down. Or the worst is that mag-break down din siya, matouch yung itong ating moving average 20. Pero dito naman sa ating stochastics, nasa momentum pa rin naman tayo. Meron tayo ditong support na 66 and then resistance na 99. Pero it's noticeable na meron tayong weakness na nakikita dito sa ating stochastics. Kasi nga po, lumilit din yung volume natin. So nagkakaroon tayo ng consolidation and then inaabutan na tayo ng ating moving average 9. So the least that we can expect is that mabubutas natin itong support touching the moving average 9 or even to break it down. Then magkakaroon tayo ng bounce dito kay ASEN. Then the next thing that we can observe if malakas pa rin yung ating pagbagsak sa kanya is matatouch natin itong moving average 20. Pero so far, I think that's the most na pwede mangyari dahil malayo itong ating moving average 20. So yung pinaka nakikita natin mangyari dito is that matouch natin itong moving average 9 or mabutas siya. So sa may mahawak po ng shares dito kay ASEN, apparently meron po tayong nakikitang consolidation, lumilit po yung ating volume. And kapag po dumikit tayo dito sa ating moving average 9 or mabutas natin ito pababa, kung meron pa kayong buying volume, mas magiging maganda yung position ninyo sa kanya kung mahuhuli nyo siya doon. Kasi as of the moment, maganda pa rin yung takbo ni ASEN. We are still trading above the moving average 9 and malaki pa rin yung space natin sa moving average 20. So strong pa rin naman tong si ASEN. It's just that nakakita tayo ng little consolidation as of the moment and yung volume natin is lumiliit. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay ASEN. Merrimart closed today at 5.93. May pagbaba po tayo na 2.31% sa kanya from its previous closing price na 6.07. Trades po natin more than 5,500. Net foreign natin as of the moment hindi po generated. Pero after naman po ng 4 trading days na puro paglabas, na-stop naman po siya. And nagkaroon tayo ng support coming from the foreign investors kahapon. Dito po sa chart ni Merrimart, meron pa rin po tayong resistance around 6.20 area and support around 5.80 area. So same like ASEN, nakakita po tayo dito ng mga maliliit na candlestick. And from November 24 up until today, nag-hold po tayo dito sa area na to between 5.81 and 6.23. So nakakita po tayo ng consolidation. Ang maganda po sa ginagawa ni Merrimart as of the moment dito sa ating pink line or red line na moving average line is nagtitrade tayo. Pero yun nga po, na nakikita natin na meron tayong mga selling volume dito. So just like ASEN, I think magkakaroon tayo ng swing low touching the moving average 9 or mabubutas natin to si moving average 9. So kung may mga buying power pa and gusto nyong ituloy itong si Merrimart, yun yung magandang position or tawag nito price na pwede nyo siyang mabili
para mas makapag-average down kayo sa kanya. So same thing sa mga gustong bumili, dun ninyo pwedeng maabangan si Merrimart kapag ka nabutas itong moving average 9 down. So the most din na pwedeng mangyari dito is maabutan natin itong moving average 20, pero yung spaces kasi between moving average 9 and moving average 20 is malaki. So we are not anticipating that yet. The most or the least na pwedeng mangyari sa kanya by tomorrow or by next week is that matouch natin itong moving average 9 and mabasag natin siya pababa. Dito sa ating stochastics, makita rin natin na mahina na yung ating market or yung ating mga buyers dito kasi pumupunta tayo dito pababa, heading towards down. Pero mataas pa rin naman siya, nasa 68 pa rin siya, pero we are no longer in the overbought area. So just like ASEN, one time lang din natin tinouch yung overbought area and then nag-i-slide down tayo sa kanya. So yung parang support natin dito na 72 is nababasag natin pababa. So may weakness po tayo nakikita sa kanya. That's why we are anticipating na mabutan natin itong moving average 9 and mababasag natin siya pababa. So you still have an option to hold kay Merrimart. Yun nga lang medyo magkakaroon tayong consolidation or pause or even sa pagbaba dito kay Merrimart siguro mga around 5.70. Pero we are expecting a bounce back kasi maganda pa rin naman yung trend na tinatakbo ni Merrimart. So check niyo po maigi yung magiging options natin para dito kay Merrimart. Megawide closed today at 9.09. May pagbaba po tayo ng 1.09% sa kanya from its previous closing price na 9.19. Meron po tayong trades na 5,000 sa kanya. Net foreign po natin di pa po generated as of the moment. Pero kahapon po malaki yung lumabas sa atin. 58.85 million. So please double check the net foreign indicator later dito kay Instagrams. So, dito po sa chart natin kay Megawide, so meron pa rin po tayong malaking trend or trading channel na ino-observe sa kanya. And currently nga po, after the controversy, nagtuloy-tuloy po tayo sa pag-slide down dito kay Megawide. So far, meron po tayo ditong support around 8.90 area and then resistance around 9.30 area. So, same support and resistance po tayo yesterday. And ang maganda po sa ginawa natin ngayon dito kay Megawide is that nag-dip down lang po tayo dito sa moving average 20 and then nakabalik po tayo above the moving average 20. And then itong ating selling volume, though malaki, pero nabawasan naman po. And yung sinabi po natin dito sa ating stochastics kahapon, kapag ka po nabutas ito, may support pa naman tayo dito around 25. So upon reaching that one, we are expecting a bounce back dito kay Megawide. So far, pataas pa rin naman yung takbo nito ni Megawide. Yun nga lang nagkaroon tayo ng slide down. And makita natin dito, matindi yung rejection natin around 9.58 or 960 area. So pati dito sa 9.30 area is matindi yung ating rejection na nakikita. So we are anticipating na magkakaroon pa rin tayo ng parang continuation ng swing low natin dito kay Megawide. So baka magkaroon muna tayo ng consolidation dito around 8.90 area kung saan mag-meet si moving average 9 and moving average 20 natin. So sa mga nakabili po dito sa tuktok, you still have an option to hold. Yun nga lang, medyo matatagalan tayo sa pag-bounce back again kasi we may have another or a consolidation dito sa area na to bago tayo magkaroon ng bounce back ulit kasi nakikita natin nagsiswing low na siya dito sa area na to. Pero there's also a chance na baka ito na yung last na selling volume natin kasi bumalik na tayo sa moving average 20 and then umakyat na naman tayo sa kanya. So kung gusto niyo pang mag-add up sa kanya, ito yung parang magandang position na or price na pwede nyong makuha si Megawide kapag nabubutas niya po itong ating moving average 20 pababa. So, technically speaking, pataas pa rin naman yung nakikita natin kay Megawide. Meron pa rin tayong good space between moving average 9 and moving average 20. Meron lang muna tayong mga parang rejection na na-observe. That's why makakita tayo ng mabagal na paggalaw kay Megawide maybe tomorrow or until next week. Pero after naman tayo mag-consolidate, magkakaroon tayo ng bounce back dito kay Megawide. So, check nyo po maigi yung magiging options natin para dito kay Megawide. Dito CME, close today at 6.86. May pagtaas po tayo na 2.54% sa kanya from its previous closing price na 6.69. Trades po natin more than 7,700. Net foreign, di pa po generated. Kahapon po may lumabas tayo pero 200,000 lang naman.
May mga millions naman tayong pumasok dito CME nung mga nakaraan. So check nyo po later yung net foreign indicator natin once updated na po ito dito kay Investograms. Dito po sa chart ni dito, may resistance pa rin po tayo around 6.86 or 6.88 area, and then support around 6.53. So nakita po natin na naging maganda na yung galaw ni dito CME upon breaking the moving average 9 noong December 1. So sunod-sunod po or nagtuloy-tuloy po yung ating pagtaas sa kanya. Pero may price rejection po tayo upon reaching this resistance, and then yung ating volume is malaki naman today. Pero yun nga lang, noticeable yung ating price rejection sa kanya. And meron tayo dito parang small gap sa kanya between 6.69 and yung low natin na 6.74. Dito sa ating stochastics, maganda na po yung ginagawa ni dito. Nandito na po tayo sa overbought area. So we are still speculating na maganda naman yung laban natin na pagbasag dito sa ating resistance. We just don't know kung mangyayari siya by tomorrow kasi baka mamaya merong mag-profit taking and bumaba tayo dito around 6.70. It's either mag-close tayo ng 6.70 or magkaroon tayo ng buntot na 6.70 and then umakyat tayo dito kay dito. So sa may mga shares na hawak dito kay dito CME, maganda po yung pinapakita ni dito CME ngayon. So you have an option to hold your shares and then we have a good chance to break this resistance. We just don't know if mangyayari siya by tomorrow or by next week. Pero we are also speculating na pwede tayong magkaroon ng low. The most is 6.70. So it's either dito tayo magko-close tomorrow or magkakaroon lang tayo ng buntot and then akit tayo dito or magko-close pa rin tayo dito somewhere near the resistance area. So check nyo po maigi yung magiging options natin dito para kay dito CME. Now Corporation closed today at 4.75. May pagbaba po tayo ng 1.66% sa kanya from its previous closing price na 4.83. Umakyat po tayo hanggang 4.94 today. Trades natin 2,300 and net foreign as of the moment di pa po generated. Pero from November 23 up until today except no November 27 or up until yesterday except no November 27 wala po tayong support coming from the foreign investors. Dito po kay Now Corporation, meron pa rin po tayong resistance around 5.09 and then support around 4.75 or 4.76. So nagkaroon nga po tayo ng price rejection kahapon upon reaching this resistance around 5.09 and then nasundan pa rin po tayo ng another rejection. So meron na naman po tayong panibagong selling volume dito. Pero ang maganda po is that nabawasan yung ating selling volume. Pero momentum wise, bumaba po tayo from the overbought area. So mahina po yung support currently neto ni Now Corporation. And yun nga po, meron tayong ino-observe dito na parang trading channel sa kanya. So since meron tayong price rejection na nakikita dito sa 5.09 and even dito around 4.75 which is our support, which is I think medyo weak siya. So there's a possibility na bumaba pa rin po tayo dito kay Now Corporation by tomorrow. Although meron naman tayong na-observe na pataas na trend sa kanya, you still have an option to hold your shares if ever meron kayong shares dito kay Now Corporation. And then kapag nag-dip siya, binasag niya si moving average 9 or natouch niya si moving average 20, you can add up. Kasi dito rin siya near sa ating parang support dito sa ating trend channel. So same thing sa mga gustong pumasok dito kay Now Corporation. That's the best area na pwede nyo siyang ma-observe. So siguro around 4.52 or the most is 4.50. So observe nyo muna ito si Now Corporation. Medyo mataas siya ngayon. Hintayin nyo muna siyang bumaba dito sa area na to kasi medyo mahina pa rin yung volume natin and then selling volume nga tayo today. So again, pataas pa rin po ito si Now Corporation. Mukhang magbababa lang muna siya dito sa ating trend channel bago po siya mag-bounce back po ulit. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay Now Corporation. Nickel closed today at 4.73. May pagtaas po tayo na 1.50% sa kanya from its previous closing price na 4.66. Trades po natin 766. Net foreign hindi po generated pero from November 24th up until yesterday maganda po yung support na nakikita natin dito kay Nickel coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Nickel, meron pa rin po tayong resistance around 4.75 and then support around 4.50.
56. So same as yesterday. And na-observe nga po natin yesterday na after po ng malaking green candlestick, nasusundan po siya ng malaking red candlestick, and then it follows ng maliit na candlestick. So yun po yung nangyari today, and nagkaroon tayo ng dip sa kanya. Dumikit po siya dito sa ating moving average 9, pero hindi na po niya natuluyang nabasag itong moving average 9. So baga parang I assume na tapos na po itong ating swing low sa kanya, and then we are ready for going up again dito kay nickel. Pero if not, baka ganito po yung mangyari sa kanya. Masundan pa rin po siya ng dalawang candlesticks na magta-touch dito sa ating moving average 9. So kung may hawak po kayong shares dito kay nickel, you still have an option to hold it, and then kung gusto nyo mag-add up is kapag ka na-observe nyo dumidikit yung candlestick natin sa moving average 9 or even breaking it down. So same thing po sa mga gustong pumasok dito kay nickel, yun yung magandang position na pwede nating observe sa kanya. So meron po tayong support dito sa ating trend line from the moving average 20, and then ma-observe natin na yung ating mga candlesticks ay nagte-trade above the moving average 9. So check nyo po maigi yung magiging options natin para dito kay nickel. Pure Gold closed today at 42 pesos. Meron po tayong pagbaba sa kanya na 0.36% from its previous closing price na 42.15. Meron po tayong trades na more than 1,900. Net foreign po natin, di pa po generated as of the moment. Pero from yesterday, or starting no November 24 hanggang yesterday, except no November 26, puro millions po yung lumalabas dito kay Pure Gold. Dito po sa chart ni Pure Gold, meron pa rin po tayong resistance dito around 42.86, and then we are barely holding dito sa ating support around 42 pesos area or 41.90 area. So, yun nga po yung observe natin dito, meron tayong parang a cup and a handle dito, pero more on weakness yung nakikita natin kasi nga po yung ating moving average 9 cross down dito sa ating moving average 20, and nagkakaroon sila ng parang spaces ngayon. So, ang tinitingnan po natin dito kay Pure Gold is that if it's either magkaroon po tayo ng sideways sa kanya, bumaba siya dito hanggang 41.02, or ma-maintain natin itong ating consolidation area dito and mag-bounce back tayo sa kanya. Kasi ilang candlesticks na rin naman yung nakikita natin dito kay Pure Gold na nag-hold dito sa 41.90 area. Dito naman sa ating stochastics, we are now in the oversold area. So, meron tayong pwedeng i-maximum dito around 0.43. So, kapag ka po nangyari yan, bababa tayo dito below 41.90. Pero we don't know, baka mamaya buntot lang naman yun, and then umakit na po tayo dito kay Pure Gold. So, it's either mag-stay tayo dito below 41.90 or magkaroon lang siya ng buntot, and then makaangat tayo dito in between 41.90 and 42.86. Pero pretty much, weakness pa rin po yung nakikita natin dito kay Pure Gold, and marami pong selling volume yung nakikita natin sa kanya. So as of the moment, medyo mabagal yung paggalaw ni Pure Gold, and then pababa yung presyo na nakikita natin sa kanya. So hopefully, ma-maintain natin tong 41.90 area, then magkaroon tayo ng bounce back dito kay Pure Gold. So check nyo po maigi yung magiging options natin para dito kay Pure Gold. AGI closed today at 10.10. Meron po tayong pagtaas na 1.10% sa kanya from its previous closing price na 9.99. Umakit po tayo hanggang 10.16 today. Trades po natin more than 4,400 and net foreign na negative 1.9 million. So after po ng 3 consecutive trading days, meron po tayong paglabas na 1.9 million dito ngayon kay AGI. Dito po sa chart ni AGI, meron po tayong resistance around 10.24 area, and then support around 9.66 area. So, looks like natapos na po yung ating swing low dito kay AGI noong November 26 and November 27, kung saan parehas na araw po nilang binutas pababa itong ating moving average 9. And then we are now heading towards dito sa ating 10.24 area. So, be cautious lang po. We are already in the overbought area. May resistance tayo dito around 100. So, if we are going to mirror it dito sa atin sa chart natin, could be na ito yan sa ating resistance, and then baka magkaroon na ulit tayo ng pagbaba sa kanya, or mag-consolidate tayo dito somewhere below the 10.24 area. Pero it could be rin naman masundan tayo ng malaking volume by tomorrow and mabutas natin itong 10.24 na ating resistance. So it's either tomorrow yun or
by next week. Pero what I'm trying to say is that maganda po yung momentum na nakikita natin dito kay AGI. Nandito tayo sa overbought, so marami po tayong buyer sa kanya. Malaki po yung ating buying volume, and then natapos na po yung ating swing low dito kay AGI. So kung may hawak po kayong shares dito kay AGI, you still have an option to hold it. Maganda po yung pinapakita nito ni AGI. And kung nagkakaroon man tayo ng pagbaba, nagsiswing low lang po tayo sa moving average 9. Bubutasin lang po siya, and then angat din naman po kagad ito si AGI. So kung gusto niyo po siya mag-add up dito kay AGI, we have to wait again ng another swing low niya touching this moving average 9 or breaking it down. Same thing sa mga gustong pumasok dito kay AGI, medyo hintayin nyo muna siyang bumaba near dito sa ating moving average 9 para mas maging profitable kayo sa kanya. Also, we have here a cash dividend information of 0.05. So meron tayong ex-date dito na December 10, and payment date niya will be on January 6. 2021. So expect na may pagtaas pa rin tayong makikita dito kung magkakaroon tayo ng dividend play until December 10 or December 9. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay AGI.